Magandang araw po sa lahat. Welcome po muli sa ating Local Electrician YouTube channel. So ngayon po, pag-usapan naman natin yung over voltage at saka under voltage protection. Yung paano ba to i-wire? Saka ano ba yung purpose nito? Ano ba yung gamit nito? At importante ba ito sa ating mga tahanan? So ito open na natin. Bali ito ay nabili ko lang to sa online. Pero pinatesting ko na to bago ko ito binili. So chat natin yung may-ari at saka pinatesting natin yung gagana ba talaga siya. So pinasubukan natin sa kanyang variable voltage supply niya. Kasi wala tayong dito power supply na variable. Kaya hindi natin to matest sa low voltage at saka under voltage o over voltage. Kaya pinatesting natin para sure tayo na gagana talaga siya. So ngayon ang gagawin natin, so bali re-review lang natin to, tapos share ko sa inyo kung paano to yung tamang wiring nito para at least ma-maximize nyo yung gamit nito at saka hindi ito masira agad. Ito nga pala yung kanyang instruction manual. So importante to para sa ating mga gagawing settings. So meron siyang input voltage na 140 up to 300 volts. So dyan po magbabari yung kanyang voltahe, tsaka yung setting natin sa kanyang detection. Tapos yung over voltage protection value niya is nasa 230 up to 300 volts. So kapag sinet nyo yan sa over 230 up to 300 volts, so magde-detect yan ng over voltage. Tapos yung default nya is 270. So kung hindi nyo niya babaguhin yung setting, so once na umabot ng 270 volts pataas, automatic po ikakat niya yung ating supply. Sa kanya namang under voltage, so meron siyang 140 up to 210 volts. Tapos meron siyang default na 170 volts. So once bumaba siya sa 170 volts, automatic po under voltage at ikakat niya yung ating supply. Pero syempre pwede pa natin yang baguhin, depende po sa gusto nyong settings, kung tataasan nyo ba to or yung over voltage niya is bababaan nyo pa ng konti. Pero sa default niya is 270 yung over voltage at saka 170 naman yung under voltage protection value. So meron naman siyang recovery delay time, so 1 seconds up to 500 seconds. Tapos meron siyang default na 30 seconds yan. Tapos rated current niya is yan, meron siyang 40 amperes at saka 60 amperes. Tapos meron din siyang power consumption na 2 watts. So yan po. Dito naman sa kabila, yan, ito yung pinaka wiring nya. So ito yung gagawin natin. Yan, so meron tayong main. Yan, tapos ito na yung ating voltage protector. Tapos dito na yung ating MCB or ito yung pinaka breaker para sa ating load. So bakit po ganito? Bakit ang daming breaker? Dalawa pa, hindi na lang gawing isa. Kasi itong ating voltage protection, pag hindi natin nilagyan ng main, so ibig sabihin direkta natin dito yung ating power supply. Yan, line and neutral or line 1 and line 2. So kapag halimbawa nagpalit tayo nito, so magse-service tayo, so wala tayong pwedeng pag off o hindi natin ma-off yung ating dito yung power input. So live to palagi kapag wala tong breaker. So unsafe po yon sa ating gumagawa. So mas mainam meron tayong main. Tapos dito sa load side naman, kailangan nyo rin ng isa pang breaker. Hindi nyo pwedeng although gagana yan, pag dito nyo direkta yung load nyo, gagana siya. Pero since meron tong mga electronic components sa loob, once meron kayong halimbawa ground fault o kaya short circuit, maapektuhan agad tong ating mga electronics dito. So posible madali siyang masira.
Kaya importante meron tayong branch or secondary circuit breaker dito, para kung meron mga ground fault o kaya short circuit, at least dito pa lang mag trip na siya at hindi to maapektuhan yung ating pinaka voltage protector. So ito din yan. So yan, wire natin yan kagaya nito, saka iti-test natin kung gagana to, saka kung meron siyang output dito gamit yung ating multitester. So ito na po, na-wire na natin base sa kanyang diagram dito. So ito yung ating main, ito yung ating voltage protector, at saka ito yung ating breaker para sa ating mga load. Ngayon i-on natin, check natin kung gagana to at saka kung meron siyang output dito. So once ma-on natin to, so dapat sa default niya meron siyang delay na pagbalik ng kuryente, halimbawa brown out. So hindi siya agad-agad magbibigay ng output power para sa ating mga halimbawa mga appliances na kinonik dito, especially po sa mga sensitive na appliances natin, yung mga may electronics, yung mga refrigerator, mga smart TVs, computers. So yan, gamit na gamit to sa mga electronics appliances natin. So ayan, so hindi siya agad nag-on, so meron siyang delay. So yan, so pagkatapos ng kanyang delay, tsaka pa siya nagbigay ng output dito para sa ating load. So ngayon subukan natin kung may delay talaga siya. Testing natin actual. So set lang natin to sa AC volts. Yan, tapos test natin dito. Yan, meron siyang 225 volts yung reading sa ating tester, tapos dito is 229. So hindi yan magkaparehas, kasi yung mga reading ng ating tester at saka ito is mga electronic lang din to. Meron yang konting plus minus na diferensya, pero pasok pa rin naman yan, goods pa rin yan sa ating normal power supply. So ngayon try nating i-off natin. So yan, wala siyang output pa. So meron na siyang binigay na 18 volts. So yan, okay. So pag power on niya siya dito 230, so tsaka rin to nag-detect yung ating tester. So meaning meron talaga siyang delay. So check natin yung ating branch. So input dito, so, meron, tapos on lang natin. Yan, meron na siyang output power supply. So ngayon po, dito naman tayo sa kanyang settings o yung mga functions niya. So ito yung display natin. Yan, 230. So pagka pinindot natin yung set, yan, ito yung set niya. Pag pinindot natin set, lalabas itong P1. So dito tayo magsiset ng power on delay. So yan, meron siyang 1 to 500 seconds. Tapos yung default niya is 10 seconds. So depende sa inyo kung ilang segundo yung delay ng inyong power on. So once na press niyo itong P1, pwede kayong mag arrow up at saka arrow down. So depende po sa inyong preferred na time. So subukan natin. So yan, ito yung kanyang set. Yan, so lalabas po yung P1. So yan po yung ating power on delay. So yan, default niya is 10. So pwede kayong pwede nyong babaan, pwede nyong taasan. So depende po sa inyo yan. Tapos next nyan is ito na yung over voltage protection natin, yung U1. So pag okay na kayo dyan sa inyong P1, so press nyo lang ulit yung set. So lalabas yung U1. Yan, dito na yung over voltage protection natin. Nakaset dyan is 270 default. So pwede nyong babaan kung gusto nyo. Yan.
So halimbawa lagay natin sa 255. Yan, tapos next yan is U2. Ito naman yung over voltage recovery value. So ibig sabihin kapag nag-normalize na yung over voltage nyo, so magno-normalize na siya at maglalabas din siya ng voltage output since normal na yung kanyang power. So dito nyo yun i-set. So yan, pwede nyong babaan rin to kasi binabaan natin yung So nag-set tayo ng 255 sa ating over voltage. Tapos dito naman sa kanyang recovery value, so pwede natin yang ilagay sa halimbawa 240. So pagka bumalik na siya sa 240, so magno-normalize na yung ating power supply at magbibigay na siya ng output. So next po is yung over voltage protection. Yan, yung U3. Yun palang recovery delay time po pala, U3. So nakaset dito is 30 seconds. So pwede nyo taasan din to kung gusto nyo mataas talaga yung delay, especially yung sa mga refrigerator natin. At least meron yang pagka mga compressor at least 5 minutes ganyan. So pwede nyo taasan to kasi meron namang nakalagay dito up to 500 seconds. So yan, taasan natin, gawin natin 5 minutes. So 5 times 6 300 lagay natin. So meron siyang 5 minutes na delay. Yan, para safe na safe po yung ating mga gamit. So yan. Next is yung U4, over voltage protection action time. So yan, meron siyang 1 second. So action time, so ibig sabihin once na ma-detect niya na meron siyang over voltage, so halimbawa umabot siya sa ating setting na 255, so after 1 second ay ma-detect niya agad yan. So meron siyang 0.1 up to 30 seconds. So pwede pa nating babaan to para mas malakas talaga yung kanyang action. So pwede natin ilagay sa kahit mga 0.2 lang. Yan. Tapos yan, sa under voltage naman tayo, U5. So 170 yung kanyang default. So pwedeng taasan natin to. Lagay natin sa 200 or 205. Yan. Tapos yung kanyang under voltage recovery value, next U6. So recovery value niya is lagay natin sa 215. Yan. Next is U7, yung recovery delay niya. Set ulit. So 30 seconds yung recovery delay. So ilagay ulit natin to sa 5 minutes. Kasi gagamitin ko to sa halimbawa may ref tayo or sa mga appliances natin. Yan, para safe na safe. Sagad na natin. Para yung power source kasi, lalo na kapag may fluctuation, yan yung nakakasira sa ating mga appliances. Kasi yung unang pasok ng kuryente niyan is napakataas ng amperahe niyan. Kaya mas maganda meron tayong delay. So depende sa inyo kung ilang segundo o minuto nyo isi-set. Yan, tapos yung ating action time U8. So once na-detect niya yung under voltage, so ganun din. Ito yung kanyang response time. So gawin nating 0.2. Yan. Tapos yung kanyang voltage calibration, ito yung sinasabi ko sa mga ganitong mga electronics na meron talaga yang
plus minus. Yan yung naka ano niya dito, naka default niya is ano, negative 9.5 to 9.5. So plus minus 9.5 yung kanyang voltahe. Tapos end natin, set. So yan po, pagkatapos ng end, so meaning na set na po yung mga functions nyo sa inyong desired na settings. Tapos ito namang power off dito kung gusto nyo. Yan, so kapag na-off nyo yan, ibig sabihin yung protection nito, sabi sa ating manual, turn off the protection functions by pressing the power off key. So kapag naka-off yan, so parang normal na ano lang to, parang voltmeter lang to. So wala siyang protection function. So dapat naka-on to, naka kulay green. So pagka kulay green yan, ibig sabihin yung mga settings natin gumagana siya bilang over voltage at saka under voltage protector. So ito yung inyong ano, titingnan na dapat naka power on ito. So yan lang po. Kung meron kayong mga iba pang matutunan, visit nyo lang yung ating playlist, saka meron tayong mga video sa ating video description. Paki-check nyo lang po mga electrical wirings, motor controls. Yan, saka pwede din kayong mag-message sa ating FB page na Electrician's Guide. Tingnan nyo lang po yung ating FB page. Saka kung meron kayong katanungan, comment lang po. Welcome po tayo sa anumang comment. Muli, ito ang Local Electrician. Maraming salamat po sa panonood.